Good morning, good morning. Ang ganda ng mga Harley bikes ah. Sama natin si Kuya, brother-in-law ko. Tapos yung mga kagrupo niya sa Harley. Siyempre yung motor natin. And then Maxi Scoot. Alis na raw kami. What brand is that? What model is it? It's CF Moto. Sweet one, bro. Thanks man. So ayun, mag-ano raw kami, stopover sa Lakeshore. Quick breakfast ride lang kami. Kasama yung mga Harley riders. Tapos ako naka CF Moto, tapos isa naka Kimco ata yun. Hindi ko sure eh. Ito pala yung nagkukos ng traffic. So ito daw yung parang tinamaan ng truck. Kaya lagi nagta-traffic dito sa Marilao. Sa Clark daw kami magbe-breakfast. Hindi ko alam kung saan. Bahala na. Last minute lang ako sumama eh. Naimbitahan ako ng brother-in-law ko. So for today's video, kaya rin ako nag-vlog ngayon kasi meron tayong new gear. Halos lahat mula head to toe. Meron tayong bagong mga gamit. Nag-upgrade na tayo. So far, tuwan-tuwa ako sa mga upgrade ko. Dati kasi ang mga gamit ko na helmet is yung HJC, yung Alpha 70. Regalo sa akin ng wife ko yun nung nag-start ako magmotor. Ganda nun, yung carbon Reple ba o Repel 70. So dual visor yun. Ganda, tas ang gaan. And then yung jacket ko naman is Skoiko. Brand siya sa sa Spider. So gandang brand din naman siya. Kumbaga padded jacket na siya, elbow, sa chest, sa back, kumbaga kompleto. Black and gray naman yun. And then sa pants ko naman na ginagamit before is yung sa grit. So yung parang daily pants ata ang tinatawag nila doon. Binili ko nun yung black. So ang ganda nun, affordable. So yung Skoiko jacket, affordable din yun kumpara sa ibang jacket. Nasa 4,000 siya. Almost same price din ng mga competitor niya, which is Benkia, mga ganun. Tapos yung naman, yung Grit Moto, mura lang din eh. Alam ko nasa 2.5. Basta hindi lalagpas ang 3K nung time na binili ko. So meron na siyang knee pads kagad pag binili mo yon. Kung meron ka naman ng extra knee pad, pwede mo siyang bilhin ng without knee pad. So makakalis ka ata ng 300, 500. Ang medyo downside siguro na maano ko ron yung hip pads, yung sa bewang, nakaiwalay. So hindi mo siya maisosot sa pants. Ilalagay mo siya sa underwear. So magkaiwalay pa, no? Unlike nung ibang pants sa competitor nila, mga Benkia, ganyan. Pero ang kinaganda naman ng pants na yon, water resistant siya, tapos mabilis siya matuyo. So hindi mo na, kung kaya mo tiisin yung ulan, edi sakto-sakto lang. Kumbaga habang umandar ka, matutuyo rin yung pants mo. And then yung boots na gamit ko, nagpagawa tayo sa stitch sole. Nagpa-customize tayo. Ang gusto ko kasi rin medyo army yung dating eh. Kaya parang military boots yung pina-customize ko. Kumbaga pinuntahan ko pa talaga sa Marikina. Tapos pinaiba ko yung sole. Ayun, yun naman. So, bakit ako nag-upgrade? Kasi bukod dun sa helmet ko na almost 5 years na, palitin na rin talaga siya. Kasi yung strap niya pasira na, yung cheek pads talagang bakbak na, and then yung helmet medyo ramdam ko na yung mga styro, hindi na siya ganun nakadikit sa shell. So yun ang ride namin, no? Nakalinya lang kami. Ganito talaga pag Harley riders eh. Tapos naka-position sila, right, left. Diba? Talagang chill ride.
Ito legit chill ride. Anyway, so yun, yung luma kong helmet na HJC Alpha 70. Ayun, talagang may mga crack na rin sa shell kasi nabitawan ko yun one time, nabagsak, ganyan. Though, pwede pa naman siya magamit. Kumbaga, ano na lang siya sa mga minor accident. Pero pag major accident, parang hindi na ako kampante. Kaya nag-upgrade na rin ako ng helmet. Ang binili kong helmet is HJC Alpha 11. So hindi ako upgrade ng model. Kumbaga nagstay pa rin ako kasi ang bago Alpha 12 eh. O kumbaga kasi kung helmet may expiry na 5 years, kumbaga parang okay na ako sa helmet na sakto lang yung price, basta rated ECE 2206. Kaya masaya na ako dito. Tapos ang binili ko white para maiba lang, para hindi na ganun kainit sa ulo. Kaso yun lang, medyo lutang siya o litaw sa kulay ng outfit ko. Kasi ang next na binili ko naman is gloves. Ang binili ko sa Combine? Basta yun. So ang kinagustuhan ko rito, pasok na pasok yung hangin sa kamay ko. May tawag eh, nakalimutan ko kung anong technology. Basta bukod sa safety, yung hangin kumbaga pasok sa bare knuckles mo. Kaya may butas kung mapapansin nyo. Yung luma ko palang gloves. Ito yung bago eh. So yung luma kong gloves, yung syempre tineterno ko sa motor. Naka Neo Retro Cafe Racer tayo. So bumili ako ng leather gloves before, ng 5 gloves. So medyo manipis na siya dahil 2.5 years ko rin siyang ginamit. Kaya sabi ko, time to upgrade na rin. Lalo na ito, press ko sa kamay. And then ang bago naman natin jacket ay Ixon riding jacket, black din. Ayan Ayan ko, kita nyo yung sleeve So gustong gusto ko rito sa Ixon jacket compared dun sa Skoiko is yung kumbaga yung pagkatakip niya sa araw, strategically placed. Kumbaga hindi ka basta-basta mangingitim. Tapos at the same time mesh siya. Yung mesh nakalagay doon sa mga hindi naaarawan na part ng katawan mo. Kaya talagang pasok na pasok pa rin yung hangin. Actually mas ramdam ko pa yung hangin kesa sa Skoiko eh. Siguro yun na yung premium feel eh. Kasi medyo mahal din tong Ixon compare sa Skoiko. Double the price or more than. Only downside na lang is yung back pads wala pa siya. So bibilan mo siya separately. So yun, bumili nga ako separately, pero ang nilagay ko na lang yung galing sa Skoiko. Kasi mas magaan eh. Though yung binili ko mas in terms of protection mas okay kasi mas makapal yun, tsaka talagang may spinal protection. Kulay white siya tsaka orange. Medyo nabibigatan lang ako kaya time to time pinapalitan ko. Pero kung sakaling maimbitahan ako sa race track, ginagamit ko siya syempre. And then ang ating next upgrade is yung Macna riding pants. So almost lahat ng brand sa Moto Market ko na binili, no? Parang naging toy kingdom sa akin yun eh, yung Moto Market sa Centris. So yun, Macna riding pants. Ang binili ko naman gray para maiba kahit konti. Dark gray naman siya, kaya bagay pa rin sa outfit natin. And then yung padding niya, meron na siya sa tuhod, tapos may pocket na siya na nakaabang sa hips, although wala pang hip pads. So ang ginawa ko, kinuha ko na lang yung pads sa hip ng grit, nilipat ko rito. Ang kinaganda nun, hindi ko na kailangan gamitin yung underwear, kahit anong underwear na gamitin ko. Kumbaga yung sa grit kasi, para magkaroon ka ng hip pads, kailangan gamitin mo pa yung underwear nila eh. Eto, nasa pants na yung both knee pads at yung hip pads. Alright, so ang last natin na in-upgrade is yung shoes. Sa shoes naman natin, ang gamit ko ay TCX na brand.
So, courtesy of Moto Market din. So, from jacket, gloves, pants, and shoes, so Moto Market ko binili. Actually, itong balaklava suot ko, Moto Market din eh, yung Rio. Shoutout Moto Market Centuries. Baka naman. So yun, sa TCX, kaya ako siya napili kasi maganda yung ano eh, mukha siyang Vans. Ganun, marami ako sa Vans eh, may dalawa, dati tatlo. So ngayon, nung nakita ko yung TCX na riding shoes, sabi ko wala, mukhang Vans. Wala lang Vans logo pero mukha pa rin Vans. So Italian brand yung TCX, waterproof na siya. Tapos yung material niya medyo suede yung material pag hinimas mo. So yun lang, at times pag tirik araw medyo ramdam mo yung init, pero almost every waterproof shoes naman ganun eh. Kaya ganun talaga. Meron sila yung parang mesh na TCX riding shoes, kaso all black. Eh gusto ko medyo may combination na kulay. Kaya okay naman ako dito sa waterproof na shoes na ano, medyo mainit. Baga, T-Spoggy. Tapos pag naglagay ka naman ng kapote, hindi na papasok dun sa entryway ng sapatos. 100% waterproof na, di ba? Huwag ka lang syempre lulubog sa baha. Ibang usapan na yun. Oo, sinimento na nila tong part na to. Meron kasing bakal dyan na re-expose eh. So delikado siya sa mga two wheels, lalo na pag medyo moist yung daan, malamig-lamig. Sarap ng hangin, lamig. Ito kinaganda pag 6 AM kayo nag-meet up eh. Yung iba mas maaga pa. Gasap muna sila. T-Max pala to, akala ko Kimco. So Yamaha T-Max. Blues din to. Nice man. I like the shape of it. Yeah. It's really like modern. Yeah, it's like a Neo Cafe Racer. Really. Yeah. That's the main reason that I bought it. Because of the shape. Yeah. The style, yeah. Yeah. It's very like GP motor Ah. style, especially with this here at the back. Yeah, the seat cowling. Yeah. Really talaga yung chrome niya makintab eh. Oh. Grabe magano. Mag-vibrate. Pwede pa rev. Grabe. Ang ano? Marrng, ganun eh. Sorry. Oh, picture. Ano naman oh, pinagtitinginan na kami ng mga tao. Iba rin kasi tunog ng Harley. Talagang papatingin yung mga tao. Binibidyohan pa kami. Baka mamaya pagkamalan din akong Harley. Okay lang din, hindi naman masama. Siyempre, Harley, kilalang brand yan. Tabi nga ako sa kanila. Parang Sakuragi, gumana ka, gumana ka. Gumana ka, gumana ka, gumana ka. Oh, gumana! Sabi sa'yo eh, swerte ako dito 70% of the time. Grabe naman yun, salong-salo ko yung tunog nun. Akala ko maingay na yung motor ko. Ang ingay ng kanila. Sana nagbomba si kuya. For the content. Hindi na bumomba. Kala ko pag bumomba ako, babomba na siya eh. Dito pala kami. Nakakain na ako rito eh.
So tapos na kami mag-breakfast sa Cafe Mesa. Uwi na kami pero mag-start over kami sa Shell. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change. Alright, kasi umabot ka sa part ng video na to. Maraming salamat. Kita-kits sa next one.